So, hello! Kumusta po mga kababayan kong Pilipino? May naaalala po ba kayo sa araw na ito? Today is June 19th. June 19, 2024. So, June 19, kung wala pong nakakaalala, ngayon po ang kaarawan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Ilang taon na nga ba siya? 1861, 2024, ewan ko. Basta today is his birth date. Tamang-tama naman po. Magandang birthday present ng ating DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte ang araw na ito. Dahil sa araw na ito, kaya ko po nasabi na magandang pa-birthday sa ating pambansang bayani dahil si VP Sara po or Secretary Sara Duterte finally nag-resign na po sa DepEd. At ito naman pong resignation niya ay malugod na tinanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? O, tinanong ba ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit ka nagre-resign, VP Sara? Or talagang matagal na nga niyang inaantay na si Sara ay mag-resign? Yes, maaring ganun. 'Di ba? Ang dami ng mga netizens, ang dami ng mga Pilipino, mga matatalinong Pilipino. Take note. Matatalino at may common sense na Pilipino lang po ang naghahangad ng pagre-resign ni Sara Duterte bilang Secretary of Education. For reasons, obvious reasons. Hindi niya naman po kayang hawakan at patakbuhin itong departamento na ito. Ewan ko nga ba naman kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit niya yan inilagay dyan. Unang-una dapat pasisihin si PBBM eh. Bakit niya inilagay? Una, in the first place. Pangalawa, bakit naman tinanggap ni Sara? Or, kung tinanggap man niya, for a few months or a few days, and then nung napagtanto sana niya na hindi pala siya bagay doon, hindi pala siya ang tamang tao para ilagay sa DepEd, eh di sana nag-resign agad siya. Bakit naman inabutan pa ng 2 taon? Diba? But anyway, at least naman natauhan. Or bakit siya sa wakas nakaisip na mag-resign? Dahil ba hindi na niya ma-carry ang medyo tensyonadong atmosphere kapag may cabinet meeting? Diba? Kasi maaari na yung mga ibang department secretaries, siyempre yung mga loyal sa Pangulo, natural. May iba rin namang pag-iisip ang mga yun. Kaya siguro, hindi na kaya. Or, dahil ba sa maugong at malakas na panawagan ng mga mamamayang Pilipino na siya ay humanap na ng ibang mapapasukan. Anyway, mayroon naman siyang talagang kanyang sariling opisina.
ang Office of the Vice President. Doon na lang siya. Doon na lang siya magmuni-muni. Kasi talagang ang DepEd, hindi talaga tailor-made para sa kanya. Kahit ba naman siya ay isang abogado, kuno, very questionable. Iba pa rin yung talagang mayroong karanasan at ang expertise ay sa field of education. Okay. So, sino kaya ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos? Si, ano kaya? Pwedeng bagay dito si ano Kaya lang, retired na yun. Matanda na yun Baka ayaw na rin. Baka gusto na magpahinga ba? Si Madam, sino ba yung pangalan nun? Yung matabil? Matabil talaga. Yung matandang matabil, yung scholar, yung pinagmamalaki niya na siya isang PhD, scholar, Clarita Carlos. Yun, Clarita Carlos. Pero alam nyo, sa pagpapatakbo ng isang department, hindi naman porke yun ang field mo, no? Education, malaking bagay yun. Pero nandun pa rin po yung managerial knowledge, di po ba? Management din yan Okay, anyway, let's leave it at that. Ngayon, since nagbitiw na si former Secretary Sara Duterte, ano na kaya po ang mga susunod na eksena dito sa Pilipinas kung mahal? Well, hindi po katakataka na sa mga susunod na maisog rally, sigurado nandoon yan. Baka pa nga siya ang star of the show. Libreng-libre na siya para sumali, mag-speech, magpakawala ng mga bombastic and ballistic pronouncements. Kumbaga parang yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea, close to World War III. Anyway, ang sabi ng iba noon, kaya ayaw daw bitawan ni Sara Duterte yung DepEd kasi napakalaki ng budget, pinakamalaki sa lahat ng departments. Isip ko lang, tanong ko sa sarili ko, bakit hahabulin? Bakit kailangang habulin yung pinakamataas, yung mataas na halaga ng budget? Bakit mapupunta ba yan sa bulsa mo? Tanong ko lang po. Kasi ako, hindi naman sa nagpapaka-inosente ako. Siyempre, alam naman po natin na maraming anomalya sa gobyerno, pero parang hindi naman yata tama na kaya ka kumakapit sa isang department kasi lalo yung pinakamalaki ang budget, dahil sa malaking budget. Bakit? Pwede mo bang pakialaman yun na gamitin mo sa kung saan? Ganun na ba? Ganun na ba ang kalakaran sa gobyerno? Pwede mong pakialaman? Kasi sa pag-aakala ko po, lahat na expenses ng mga government officials, mga nababawas sa budget, yung pinupuntahan ng mga naka-allotted na budgets, di ba chine-check yun ng COA? Ina-audit? So, ibig sabihin, hindi ba pwedeng ma-audit yun? Kasi daw pwedeng gamitin sa yung budget na yan ng DepEd at saka yung inasam niya na confidential fund iniipon para budget para sa 2028 presidential elections. Sa loob-loob ko lang, bakit mo papakialaman ang budget ng department? Sa laki ng pangangailangan ng mga classroom, di ba ang classroom kailangan dumadagdag taon-taon? Dahil nga po, ang
populasyon natin ay tumataas, dumadagdag. So, ibig sabihin, dumadagdag ang mga enrollees taon-taon. Biruin mo ilang bata ang ipinapanganak kada minuto, kada segundo pa nga ata. Tapos kaya naman siguro kinukulang ang mga classrooms. Kaya naman, ang isang teacher, ilan ba ang ina-assign nung estudyante ako sa college noon, 40 per teacher, professor. Sa mga public, ang alam ko, sa mga private schools, 30 yata, 20 to 30 students per teacher. Pero sa public school po kasi iba. 60 or hanggang 80, ibig sabihin doble. Kawawa naman yung teacher, no? Biruin mo kung elementary yan sa high school, yung mga estudyante na talagang mga pasaway. Sakit sa ulo. Ako, bilib ako sa mga teacher lalo na itong mga yung mga nasa public school. Tapos, elementary saka high school. Ang tindi ng pasensya. Tindi ng pasensya. Kaya ako po, hindi ko, kahit na nagtapos ako ng education, capable man ako, at saka licensed naman ako magturo, pero ayoko pong magturo. Kung magsakali man nagturo ako, mas gugustuhin ko po sa college. Kaya nga ako nagmasteral Kaso, kasi yung tinarget ko, magturo sa college, hindi sa elementary high school. My God! Hindi ko kaya ang stress, ang sakit sa ulo. Baka mai-stroke ako kaagad niyan Sa college po kasi, siyempre, mature na yung mga estudyante. Tsaka, matalinong talakayan. Ayoko sa mga, I don't want to deal with kids. Kasi nga, imagine you have to go down to the level of the kids. Sorry, pero hindi po yan ang para sa akin. Even dito sa paggawa ng e-book, itong sa publishing, naano ako gumawa ng mga pambata na mga books. Ayaw ko. Para akong hindi from here, para akong bababa. Natatakot ako na, para akong maging, biruin mo, nasa level ka ng bata Well, yung iba, okay, kailangan din naman kayo ng mga bata. Ako lang talaga. Kaya lang naman hindi ako natuloy magturo na lang kasi hindi ko rin naman natapos yung aking MA dahil hindi ko na kinaya yung stress ng paggawa nung tawag dito, yung term paper. Yung nalimutan ko na tuloy. Ano ba yun? Yung thesis writing. Nasa thesis writing na ako nun Actually, graduating na sana. Kaya lang nagkasakit ako sa sobrang stress at saka puyat. Nagkasakit ako. Gusto ko mag-aral. Mahilig ako mag-aral. Gusto ko ngang mag-aral pa ng iba pa. Marami pa akong gustong aralin. Philosophy, law, gusto ko yan. Kaso, hindi na kaya ng powers. Kasi dapat palang pag-aaral sa mga bandang pagbata ka pa. Mahirap na kapag nandito ka na sa edad na ganito. Bakit ako lumayo? Napalayo na naman ako ng kwento. Ngayon po, balikan natin si Sara Duterte, Ano po kaya ang mangyayari sa mga susunod? Parang in-expect na po natin na hindi na mangingimi si Sara na magpakita ng kanyang bangis laban sa administration. Tingnan natin. Kasi dati, tahit-tahimik niya Ngayon, baka lumabas na yan baka ngayon matuto na siyang magsalita nang walang kopya. 'Di ba?
Kasi pag magsalita siya in public laging may kopya At saka, di ba takot yan magsalita in public? Hindi nga bihira magpa-interview. Takot yan sa ambush interview Parating press conference. Press conference ba? Hindi Public statement Recorded. Ang hina naman Sa bubo lang yun. So ngayon, tingnan natin kung gaano siya kagaling mag-speech. Kasi kahit na doon sa kampanyahan noong 2022 campaign period, di ba? Never siyang nagpa-interview, never siyang sumali sa mga debates. Kaya pala, ako ngayon ko nakilala kung bakit ayaw niyang makipagdebate, hindi siya uma-appear sa mga debate sessions, ni hindi mo ma-interview. Kaya pala hindi niya kaya. Ako na nagsasabi. Marami rin na nagsasabi, hindi kaya. Mahina ang ulo. Hindi naman po sa pamimintas to Hindi ito sa pamimintas. Hindi tayo namimintas na, si ganito bobo, si ganito, mahina ang ulo. Hindi po sa ganon. Tumatakbo kasi siya, nasa siya government official siya at napakataas ng kanyang posisyon. Vice President. And aspiring to be a president. So, kailangan po na kailangang i-scrutinize natin ang kanyang brain cells. Ganun po yun. Kung siya ay isang ordinaryong tao, hindi natin siya papakialaman. Hindi natin questionin ang kanyang kabubuhan. Bobo-boba. Kasi kaya natin kinu-question ang kanyang mental capacity ay dahil nag-aambisyon siyang maging pangulo. Hindi po basta-basta maging pangulo porque gusto mo lang. 'Di ba? Hindi porque gusto mo may nagpo-push sa iyo. Tatakbo ka ng pangulo. Iba. Kailangan magaling ka, matalino. Ngayon, si Sara, hindi po talaga. Hindi po sa pamimintas, hindi sa pagdi-discriminate, hindi sa pagda-down sa kanyang pagkatao. Hindi po ganun. Pwede lang po siya maging mayor. Hanggang mayor, okay. Sa Davao, yun, pwede siya doon, pero national. Kahit senador pa, lalo na sa pagiging senador na puro debatehan nandiyan dyan. Buti nga ang Pangulo, wala namang kadebate pag nag-speech ka, pwedeng may kopya. Pero sa Senate, sa House, kailangan. So ngayon, sabi naman ng iba, kaya daw hindi nagre-resign si Sara noon kasi kailangan yung budget ng ng DepEd para sa pagtakbo. Ngayon, nag-resign, wala na daw makukuhang budget. Excuse me. Alam niyo mga kababayan, kung budget at budget na lang, hindi problema ni Sara yan. Baka mas malaki pa ang pondo niyan sa 2028 elections. Mas malaki pa ang budget niyan kaysa sa administration budget. You know why? You know why? Marami nang naimpon. Naimpok pala, naipon sa kaimpok, naghalo-halo. Marami nang naimbak na pera yung pamilyang yan. Plus, yung suporta ng China. 'Di ba? Kandidato yan ng China yan Bubuhusan ng pera yan. Kaya nga malakas ang loob na tumiwalag. Dahil nga, hindi niya problema ang budget. Mas Mariusip, what are you thinking? Hindi problema ng mga Duterte ang budget. Baka mas malaki pa
ang ibubuhos niyang pera niyan. 2-3 ang panggagalingan ng budget niyan. Oh, Kibuloy Duterte. Plus yung mga mag-aano pa dyan, Pogo. Oh, ang daming panggagalingan ng budget niyan. Mga kailigalan, di ba? Suporta ni Kibuloy, suporta ng tatay, suporta ng droga, suporta ng Pogo, suporta ng China. San ka pa? Oh, kaya mas malaki pa budget niyan kaysa ka administrasyon. Kaya, Mariosep. Pero mga kababayan daw tayo. Huwag nating kakalimutan na yung mga Duterte ay kandidato yan ng China. Siyempre may mga boboto dyan. Silang mga tanga. Yung mga Duterte vloggers, mga DDS supporters na yan, yung mga walang alam, mga followers ni Kibuloy, yan. Ilang porsyento ba yan? Siguro kung mayroon naman, 10%. Malaki rin ang 10%. Plus yung mga bubutante na bubuhusan ng pera ng China, ng Pogo, pera ng droga. Di ba? Ilan ba? Sino ba ang mas lamang? Yung mga bubutante o yung mga butanteng matatalino? Kaya sana naman po mga kababayan, kung tayo po ay nakabilang sa populasyon ng mga butanteng matatalino, for sure naman po siguro mayroon tayong mga kakilala, mga kaibigan na pwedeng impluensyahan, pwedeng pagpayuhan, mga bobotante natin, mga kakilala, na pwede nating yun nga, impluensyahan. Di ba? Mga katulong natin, mga kapitbahay na pwedeng kausapin. Di ba? At ito, sa paraan ng pagbablog, kahit papano, yung mga listeners natin, mga viewers natin, na may mga kilala na mga bobotante. Na sana naman, huwag pong masisilaw sa napakalaking pera na ibibigay ng Pogo at China. Diba? Yun lamang po mga kababayan at we have to remember Dr. Jose Rizal today. Because today, ngayon po siya yung kanyang kaarawan. At we have to end this video now, and we always remind our kababayan na mahalin at ipaglaban ng ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye.